personal belongings na naiwan ng mga NPA. Sir, sa pagka-discovery sa patay, na-surprise kayo na anak niya o hindi niyo pa alam? Actually, hindi pa natin alam yung kung sino yung namatay na NPA. Kasi nakita namin isang babae at yun nga, ang instruction ko sa tropa is ibaba natin ng maayos kasi mahirap na kung may mga ibaba siya ng maayos para ma-identify siya kasi at saka ma-claim din ng family kung sino man yung kamag-anak nito. Sino na sir yung nag-identify na si Jevelyn po pala yung ano? Pagbaba namin pina-identify namin sa 9 na former rebels na nag-surrender sa unit namin. Sa particularly mga former rebels ng aming brigade, for Operations Infantry Brigade. So marami yon. Hindi lang sa unit namin, may mga sa other unit na nag-confirm na siya si Jevelyn. Background niya po sir, profile nito ni Jevelyn Colyamat sir. Si Jevelyn ay graduate ng TRIP at Al-Qadeb. Tapos nag-picture din siya sa Al-Qadeb. So meron din tayong mga witnesses na makapag-attest na siya ay naging co-teacher ng isang nag-surrender sa amin. So si Jevelyn ay tumapi sa NPA at sa kasalukuyan siya ay naging medic, former medic ng SYP platoon ng Guerrilla Front 19. Sir, ilang taon na po ito? Yun na, nalaman lang natin na siya ay 22 years old. Yun nga, base natin sa pakikipag-usap sa kanilang pamilya kahapon, yung mga kapatid niya. Ang pagkaalam nila is si Jevelyn ay nag-aaral sa Manila. Dahil nga sa sinasabi niya na magaling siyang magtagalog at yun din ang parati niyang sinasabi, malapit na daw siyang magtatapos. At nasabi pa nga niyang kanyang kapatid na reregaluhan siya ng isang motorcycle yung pagkatapos niya mag-aral. So yun ang kanilang sinabi kahapon nung nakausap ko yung mga kapatid niya. Sir, reaction niyo, sabi ng nanay, binastos niyo daw ang bangkay. Hindi po totoo yun, kung binastos natin yung bangkay ay baka hindi na siya naibaba at hindi na siya na-identify. Hindi na namin siya iniwan. Napakalayo yung lugar na linakad ng aming tropa para ibaba at buhatin at maibaba siya para kung sino man ang pamilya na kapamilya niya ay mabigyan siya ng tamang burol o mabigyan siya o maibigay sa kanila ng walang hindi siya yung maayos. So halos kalahating araw na naglakad yung aming tropa para dalhin siya pababa. Binuhat siya. Iniwan siya sir nung mga kasama. Yun ang mga nambastos sa kanya, yung mga kasama niya. Kasi iniwan siya, Iniwan siya at pinabayaan na naiwan na doon sa encounter site. Sir, yung tama po ni Colyamat. Base doon sa autopsy, isa lang ang tama niya sa lieg at wala na pong ibang tama. Lumabas po doon sa kilikili niya at yun ang marahil ay sanhi ng inyang kamatayan. Sir, reaction niyo, sabi ng nanay, hindi na siya nagtaka na sumampa ito sa NPA dahil may mga abuse daw na nangyari, lalo na sa mga luma dito sa area. Wala namang kaming ginagawang military abuses dito, sumampa siya dahil siguro dahil sa influensya ng kanyang mga kamag-anak. Yung isang nakakulong na kapatid ni Congressman Colyamat is
dating commander ng NPA, Guerrilla Front 21A, si Pablito Campos. At saka yung isang kapatid niya na nakakulong na rin, nakasuhan, nakakulong na rin, ay dating liaison officer ng Mapaso, yung above ground organization na kumikilos dito sa area ng Andap Valley. May ibang kapatid pa sir na Si Imelda, no? Campos Bilandre, na mga kamag-anak din nila ay yung asawa ni Ago, alias Ago na Armado, no? Kasama nandun na rin sa laban, ay nandun din. Nagtatago na rin dahil nga sa may mga kaso, may warrant of arrest. At yan na, sila mismo, mga siguro influensya ito ng kanilang pamilya. Makikita natin na ilan sa mga miyembro ng kanilang pamilya ay nasa NPA talaga. pero yung mga kapatid ni yung namatay dito sir, hindi nila alam talaga. Yon ang kanilang sinasabi na hindi nila alam. Ang alam nila, nag-aaral sa Manila. Yung nanay tumawag na daw, wala pa. Hindi pa, kagabi, as of kagabi, pumunta kami doon at nagbigay ng konting assistance, konting tulong. At kinausap ko yung kanyang mga kapatid. Ang sabi nila, wala pa daw tawag galing sa kanilang nanay. So nauna pa yung presko ng nanay sir, kaysa tumawag sa pamilya. Marahil, hindi naman ako updated doon, pero marahil mas nauna pa ang press con o press release ng kanilang nanay para doon sa pagtawag. Sir, sinasabi kasi ng nanay niya na hindi daw trophy yung kanyang anak dahil nga dun after sa lumabas na picture na yung cadaver po with the recovered. Hindi, oo. This is yung ang picture paints sa 1,000 words. Kaya sabi ko nga, iba ang narrative nila. Ang narrative namin dito is this is a substantial evidence na pinapakita namin dito na we are winning in our counter-insurgency effort. Pinapakita namin dito na hindi kami not true, yung we are true sa ating mandate. We are serious of natatapusin yung insurgency problem dito sa Surigao del Sur. Pinapakita natin sa mas maraming tao na kung ano ang kalokohan na ginagawa ng NPA. Yung mga landmines nga na nasabi ko kanina ay hindi lang ang para sa sundalo yun, kundi pinagbabawal yan sa international humanitarian law. So, kung nakita yung mga pictures na nandun na our core competency is war fighting, ang sundalo. So, we have to show to the people na we are winning in our campaign against insurgency. And this will legitimate our encounter, no? Pinapakita namin na may mga baril talaga ang kalaban. May ginagamit silang armas sa pagpatay sa mga civilian. So, meaning, armed and dangerous ang mga NPA. Hindi basta-basta kanyan, kalaban. So, dito, yung picture na yon is pinapakita namin na we are winning. Soldiers, core competency is war fighting. And kaya yan ang pinapakita ng picture na yon. Kung yun ang tatanungin nyo sa akin is wala kaming violation sa rules of engagement. At maayos ang pagtrato namin sa katawan at bangkay ng nasawi. So, nagsakripisyo ang tropa, ibaba, kahit na malayo. Sir, after this incident, ano po yung sa tingin nyo yung magiging implikasyon nito? Ano yung magiging... Are you expecting a retaliation from the NPAs?
that is expected na pag may nasaktan, may counter action yan. Sparrow operations. At saka, ina-expect namin, no? May mga magsosurrender na dyan. Marami na magsosurrender. At yung iba, yung enkwentro na to, made them, they made their moral low. Bumaba ang moral nila kasi nakunan natin sila ng mga baril, mga gamit. At na-expose natin yung kanilang yung kanilang identity, ano? So, we expect na yun nga, meron silang retaliation, meron silang gagawing counter propaganda or propaganda sa amin. I-expect na namin yan. Kahit hindi totoo yung mga sinasabi nila. Okay. Any last message po or any statement on this So, we express our condolences to the bereaved family, no? And yung mga nandyan pa sa kalihukan, we encourage them to peacefully surrender. And may programa ang ating gobyerno para sa mga nagsosurrender, tutulungan sila at bibigyan ng karampatang o kaukulang programa para sila ay magbago at maisama sa mainstream ng ating society. Okay. Thank you very much po.